Hi everyone! So mukhang naguguluhan na naman tayo kasi merong isang student gusto niya ng certificate of completion, which is a certification course. Ibig sabihin, parang nail school ka talaga, nakapag-training ka talaga. So, may iba-ibang klase tayo ng certificates and etong video na to, explain ko lang sa inyo kung para saan yung mga certificates na yon. So, unang-una, here in the Philippines, wala talaga tayong requirement for the certifications. Wala tayong lisensya pa. But, if gusto nyo ng government issued, nandyan si TESDA. But, marami na tayong mga trainers here in the Philippines. Wala namang problema doon. Pumili lang kayo kung sino yung gusto nyo and kung sino sa tingin nyo yung makakatulong sa inyo mag-improve. Anyway, wala namang problema kung sinong trainer gusto nyo. Ang problem lang is kailangan maintindihan nyo na yung mga certificates na yan, it's proof. So, tama, pwede nyo siyang gamitin pang display, lalo na if marami kayong mga certificates of attendance, pwede nyo silang gamitin for display kasi yun yung proof na tag-attend ka doon sa class na yon. So, for example, meron kayong certificate sa akin ng nail art. So, yung certificate of attendance mo, yun yung proof na nag-attend ka or na-avail mo yung training. Alam mo kung ano yung nandun sa training. Yun. Pero pag may certificate of attendance ka, hindi ibig sabihin na nakapasa ka doon sa course na yon. So, even in other countries, meron tayong mga certificates of attendance kahit nanood ka lang. So, technically, yun yung certificate of attendance. Nanood ka, nakita mo yung training. Parang ganon. Nandun ka. Napanood mo siya. Okay? Next is you have your participation. So, yung certificate of participation naman, yun yung proof po na nakapag-attend ka nung class na yon and also nag-participate ka. Gumawa ka ng work. Na-try mo mag-hands-on. Pumasa ka doon sa hands-on na yon. Yung certificate of participation, yun yung proof talaga na, okay, ginawa mo kung ano man yung nandoon sa training na yon. So, syempre sa mga seminars, ang binibigay lang nila is certificate of attendance pag wala namang mga hands-on. So, usually, yung mga certificates of participation is given doon sa mga short courses. So, yung mga hindi talaga full day class, yung mga hindi talaga all topics involved. So, yun. Next is we have your certificate of completion. So, ito yung binibigay ng mga trainers nyo if certified na talaga kayo. So, again, here in the Philippines, wala talaga tayong required na certification. Wala tayong lisensya. Hindi katulad sa ibang bansa na hindi ka pwedeng mag-service ng clients pag wala kang lisensya. So, here in the Philippines, yung mga nai-issuehan ng certificate of completion, ibig sabihin, nag-attend ka nung training na yon and na-discuss nyo lahat from the basic to everything na kailangan na matutunan mo. So, yun yung mga full courses. So, yung mga full courses talaga is tinitignan ng mga trainers nyo if legit na kayo na pwede na kayong mag-clients. Kasi, pag hindi kayo pumasa doon sa certification course na yun, ibig sabihin, hindi pa kayo ready mag-client. So, tutulungan kayo ng mga trainers nyo para pwede na kayo makapag-client. So, ibibigay lang nila yung completion na yun pag sure na si trainer nyo na kaya nyo nang mag-client. So, bakit hindi nila binibigay yun agad? Kasi, syempre, kami yung liable doon sa inyo. So, just in case meron kayong, let's say, binigyan ka na ng certificate of completion. Tapos, biglang, hindi ka pala marunong. So, may mga clients na nagagalit, nagrereklamo sa'yo kasi hindi ka marunong dun sa ginagawa mo, pero may certificate of completion ka galing sa akin. Di yun yung way para din malaman ng ibang tao na, okay, hindi pala siya qualified. Bakit siya nabigyan ng certificate of completion itong teacher na to? Ibig sabihin, namimigay lang ng certificate tong si teacher na to at hindi niya chinecheck kung pwede na ba talagang mag-service itong si student na to. Kaya hindi kayo makakahanap ng trainer na legit napapayag na bibigyan na lang kayo ng certificate of completion dahil binayaran nyo sila. Okay? Kasi syempre sa kanila rin mapupunta yung bagsak nung if ever nga hindi kayo marunong. Okay? Another thing na kailangan yung tandaan is kunwari meron kayo sa aking certificate of attendance sa, let's say, sa basic watercolor. Okay? Hindi ibig sabihin certified ka na rin sa soft gel extensions, hindi ibig sabihin certified ka na rin sa acrylic extensions. Yung certificate mo is kung ano yung nakasulat doon. So, if basic watercolor, ibig sabihin sa basic watercolor ka na certified. Okay? Hindi ibig sabihin na pati sa acrylic extensions, pati sa mga iba-ibang mga courses, certified ka na.
So, usually, may iba-iba tayong courses, and then, itong mga courses na to, binibigay sa inyo ng mentors nyo or ng mga trainers nyo. So, depende yan. So, usually, yung mga mentors nyo, meron silang syllabus na sinusunod or meron silang mga topics na kailangan ilagay doon sa training course na yon para ma-sure na, okay, certified na itong person na to. So, dapat mapasa nyo yun. Hindi pwedeng bayaran nyo lang yung trainers nyo para maipasa kayo. Please don't do that. Nakakahiya. And also, nakaka-insulto siya sa mga trainers pag tinatanong nyo sila na pwede bang bilhin ko na lang yung certificate kasi marunong na naman ako eh. Pero yun nga, sige, marunong ka nga. So, marunong ka nga, pero kasi, hindi namin alam yun. So, if ever merong issue, kami yung masisisi. Kasi binigyan ka lang namin ng certificate, tapos hindi ka pala marunong talaga. Or iba pala yung style mo. So, gets? So, yun nga, nakwento ko lang sa inyo kasi merong nag-message sa akin kanina. Tapos, medyo na-insulto ako kasi sabi niya, pwede ba daw, mag-training siya. So, binigay ko lahat ng details, ganyan. Tapos sabi niya, sige, bayaran niya raw siya. Sabi ko, okay, then register na lang po if ever gusto nyo. And then, sabi niya, nabasa ko, pwede pala bumagsak sa course mo. Tapos sinabi ko, yes, pwede bumagsak sa course ko. So, syempre, pag hindi mo kaya, or hindi ka pa ready, hindi kita ipapasa. And hindi naman kita pagbabayaran ulit para mapasa mo yon. Ang gagawin lang natin is i-guide kita. So, pwedeng tumagal ng 1 week, pwedeng tumagal ng 2 weeks, ng 1 month. Kung hindi mo talaga kaya, i-guide kita all throughout hanggang sa makuha mo siya. Kasi ayokong ibigay yung certificate mo pag alam kong hindi ka pa ready. Okay? So, guide kita hanggang sa makuha mo yung tinuro ko sa inyo, and then I'm sure na kayang-kaya mo na mag-client. Hindi naman ganun kadaling bumagsak. Hindi naman ganun kadaling bumagsak. So, as long as kaya mo yung tinuro ko, edi hindi kita ibabagsak. Pero if hindi talaga, edi kailangan natin mag-train more. Tapos, mabagsak ka muna doon. But, i-guide nga kita hanggang sa pumasa ka. So, ganun siya. Hindi naman yung pagbagsak ka na, see you later. Hindi naman ganun. I-guide nga kita. Kaya nga kayo may mga trainers para sila yung magiging mentors nyo, para sila mag-guide sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong gawin. So, pumili kayo ng tamang mentor. Hindi ko sinasabing ako yung gawin yung mentor. Hindi ko rin sinasabing wag ako yung gawin yung mentor. Pili lang kayo. Check nyo kung ano yung qualities and also kung ano yung mga qualifications ng mentor na mapipili nyo. And then you'll see if nagja-jive kayo, if bagay kayo nung mentor na yon, and then siya na yung piliin nyo. So, pwede na naman kayo maraming mentor, wala rin namang problema dun. So, kung gusto mo 10 trainers mo, go ahead. Wala namang nawawala sa inyo pag nag-train kayo kasi nandun yung knowledge eh. Unless walang tinuro yung trainer nyo sa inyo, edi sayang. Pero alam ko naman yung mga trainers natin dyan, lahat ng alam nila, ituturo nila yan sa inyo. So, hindi naman yung basta-basta bayaran nyo sila, bigyan ka ng certificate. So, hindi dapat trainer pag ganon. So, yun.